Pumapayag na akong magpakasal. Maaari bang magtanong kung libre ka ngayon? Ngayon. Ngayon. Nagmamadali ako. Si Boss Fu ay tumawa sa kalagitnaan ng meeting. Hindi ba't nagagalit pa siya kanina? Tigil muna ang meeting. Magpapakasal lang ako. Babalik ako agad. Masyado ba akong padalos-dalos? Luxie, ibigay mo sa akin ang iyong GI at household register. May kakilala ako. Kaya bilisan na natin ang pagproseso ng sertipiko. Nagmamadali ako. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Salamat. Fu Nansao. Setyembre 17, 1974. Kaya pala pakiramdam ko ay medyo matanda na siya. Mas matanda pala siya sa akin ng 8 taon. Anong problema? Ikaw si Fu Nansao. Ngayon mo lang nalaman. Hindi ikaw si Jiang Gizhao. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ka rin naman nagtanong. Lagot. Mali ang naka-blind date ko at mali pa ang pinakasalan ko. Nagkamali ako ng kilala. Pwede bang makipagdiborsyo ka muna sa akin? Hindi pwede. Pero nagkamali tayo ng pagpapakasal. Nagkamali ka. Pero ako hindi. Ako ang nag-alok ng kasal. Wala akong balak makipagdiborsyo. Makakaapekto sa reputasyon ko ang pagiging kasal ng 2 beses. 30 taong gulang na ako. At mahirap nang humanap ng mapapangasawa. Bata ka at maganda. Kaya marunong akong makontento. Sa itsura pa lang niya, imposible namang hindi siya makahanap ng mapapangasawa. Baka naman may sakit siya. Ito ang address ng bahay ko. Ipinadala ko na sa iyo ang password. Lumipat ka na doon ng direkta. Nagmamadali ako. Kaya hindi kita maihahatid. Mag-taxi ka na lang. Gamitin mo ang pera sa card. At bumili ka ng kung anong kulang. Lagot na. Nagkamali na nga ako ng kilala. Nagpakasal pa ako agad sa isang tito. Kapag nalaman ito ni ate, siguradong papagalitan niya ako ng husto. Luxie, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung sino siya? Siya si Fu Nansao, ang tunay kong tito. Nagmagandang loob akong ipakilala ka sa iba. Tapos gusto mo palang maging tita ko. Wala ka na bang konsensya? Pasensya na. Hindi ko rin inakalang magkakamali ako ng kilala. May panulat din kasi sa dibdib niya noon. Kaya akala ko siya si Jiang Gizhao. Ang tanda na ng tito ko. Hindi mo ba napansin? Napansin ko naman. Pero sobrang gwapo ng tito mo. Nakatuon lang ako sa mukha niya. Kaya nakalimutan ko ang edad niya. Siksi. Alam mo bang ang pagpapakasal sa tito ko ay nangangahulugan ng ano? Ano? Ibig sabihin sa hinaharap ay hihigpitan kanya ng todo at isa ka lang kapalit. Mayroon dating kasintahan ang tito ko sa loob ng 6 na taon at kamukhang kamukha mo siya. Naiintindihan mo ba? Kaya pala, isang beses lang kami nagkita ay gusto na niyang magpakasal sa akin. Naku, mabait kong Yi. Pwede mo bang pakiusapan ang tito mo para sa akin? Nahayaan kaming magdiborsyo. Tigilan mo ako. Hindi ako nangangahas na makialam sa buhay niya. Baka saktan niya ako hanggang pumunta sa langit. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Ibababa ko na ito. Ito ba? Ang bahay ng tito ni Yi. Ang yaman naman. Saan galing ang bagahe na ito?
Muntik ko nang makalimutan na nag-uwi pala ako ng batang asawa ngayon. Takot ka ba sa akin? Kakainin ba kita? Pasensya na po, tito. Nalaman ko lang na ikaw pala ang tito ni I. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Luxie, kasal na tayo. Pwede mo akong hindi tawaging asawa. Pero hindi mo ako pwedeng tawaging tito. Walang tito ang magpapakasal sa sarili niyang pamangkin. Maliban na lang kung masamang tao siya. Asawa ko. Mabuti. Mrs. Few, tinawag ko siyang asawa kanina. At sumagot naman siya. Ginoong Few, saan ako matutulog ngayong gabi? Gabi ng kasal natin. Tapos magkahiwalay tayo ng kwarto. Hindi maganda pakinggan kapag nalaman ng iba. Ano? Matutulog ba tayo ng magkasama? Ibig sabihin kailangan nating magtabi. Anong gagawin ko? Hindi pa ako nakikipaghalikan sa lalaki. At kahit ang paghawak ng kamay, ay noong high school pa. Bata ka pa talaga. Hindi mo maitago ang iniisip mo. Tara na, sa kwarto. Pero, wala akong suot na tsinelas. Hindi na kaya ko na ito. Ako na. Ganoon ba talaga kaalaga ang mga lalaki? Kahit gaano ka-sweet si ate at si Chinan, ay hindi sila ganito. Ito ang lagayan ng damit. Sa kanan ang sa akin. At sa kaliwa naman ang sa iyo. Naku, huwag na. Ayos na ang mga gamit ko sa maleta. Noong nasa bahay ako ni ate, ang mga gamit ko ay laging nasa maleta. Batang Luxie. Bahay mo ito. At hindi hotel. Ikaw ang may bahay dito. Kaya ilagay mo ang mga gamit mo kung saan mo gusto. Sinabi rin niyang ako ang may bahay dito. Hindi ko akalain na si Ginoong Few ay ganito kabait kahit sa isang kapalit lang. Sige na, mag-ayos ka na. Ipag-igib kita ng mainit na tubig para makaligo ka. Kalahating oras na siya sa loob. Hindi pa ba siya tapos o nahimatay na? Paparating na. Halika rito. Gagawin na ba namin? Halika rito at tutuyuin natin ang buhok mo. Luxie, magpapatuyo ng buhok. Ano pa ba? Anong akala mong gagawin natin? Ako na lang ang gagawa. Aabot ba ang kamay mo? Ganito rin ba siya makipagbiruan kay I? Mula pagkabata, siya pa lang ang unang lalaki na nagpatuyo ng buhok ko. Napakaduwag mo naman. Paano mo nagawang magpakasal agad sa isang estrangherong lalaki? 总有些惊奇的际遇，比方说当我遇见你，你那双温柔剔透的眼睛，出现在我梦里。好了， Akyat na sa kama. Aakyat na ba sa kama? 上床吗？ 不上 Paano tayo matutulog kung hindi aakyat sa kama? Magtatabi ba tayo? 那个吗？ 要。 Kahit 30 taong gulang na ako, malusog naman ang pangangatawan ko, at ang mga pangangailangan ko, ay nariyan pa rin kaya tara na. Padalos-dalos nga ako. Hindi ko man lang naisip noon, na kailangan magtabi kapag nagpakasal. Anong nakakatawa?
Sabi ni Yi ang tito niya, ay laging seryoso, at hindi mahilig tumawa. Iisang tao lang ba ang tinutukoy namin? Ah, si J. Bakit ang bilis tumakbo? Tag-init na ba? Bakit ang init masyado? Lugar ito ng mga mayayaman, at maimpluwensya ang mga nakatira rito. Bakit nandito si Luxi? Nakabingwit ba siya ng mayaman? Malabo. Kahit inosente si Luxi, hindi siya madaling lokohin. Hindi tulad ni Luyaw, na madaling madala sa kama. Kaya bakit siya nandito? Sino iyan? Ginoo. Nandito ba si Luxi? Susunduin ko siya pa uwi. Kaano-ano mo si Luxi? Nandito nga talaga si Luxi. Sino siya? Sponsor ba siya ni Luxi? Impossible. Ilang taon ko nang binabantayan si Luxi. Kung may lalaki siya, imposibleng hindi ko alam. Magsalita ka. Ako ang boy. Bayaw ni Luxi. Kasal na si Lu. Huwag kang maingay. Patay na. Paano nahanap ni Kuya ang lugar na ito? Sa isang bayaw lang. Takot na siya ng ganyan. Ano bang ginawa sa kanya noon? Anong nangyari kay Luxi? Ginoo, nandyan pa ba kayo? Kuya. Yi. Bakit nandito ka rin? Bahay ito ng tito ko. Sabi mo bahay ito ng tito mo. Pero, sabi ni Sixi, ang boyfriend niya ay ang tito mo. Impossible. Nasa 50 na ang tito ko. At nagmonghe na siya. Madalas siyang nasa templo at nagdarasal. Kaya nitong mga nakaraan, nakikitira kami ni Sixi sa kanya. Sino yung lalaki sa loob? Katiwala lang po. Katiwala. Umuwi na muna kayo, kuya. CJ. Tutal bahay naman ng tito mo. Panatag na ako. Hahanap ako ng oras para bisitahin ang matanda. Hindi ko na muna kayo istorbohin ngayon. Paalam, kuya. Tanga. Sobrang busy ng tito ko. Hindi siya basta-basta nakikipagkita kung kani-kanino. Ang tahimik na. Umalis na siguro ang kuya mo. Pasensya na po, Ginoong Phil. Kinabahan po ako masyado. Bayaw mo. Tito. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang tita ko. Ang sama mo talaga. Yung best friend ko, na mali ng upuan, at na mali ng kilala, hindi mo man lang pinaalalahanan. Hinayaan mo lang maging tita ang best friend niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Na. Siya lang naman, ang pwedeng maging tita ko. Bakit mo pinakasalan siksiksi? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo kapag inapi mo siksiksi, kakalabanin talaga kita. Patay ka sa akin. Wala kang modo. Siksi. Ganoon pala. Ang ugali niya. Siksi, paano nalaman ng bayaw mo ang lugar na to? Sinabi mo ba sa kanya? Hindi. Nagtatago nga ako sa kanya Kaya imposibleng sabihin ko. Baka nagkataon lang na nakita niya ako. Huwag na huwag mong ipapaalam sa kanya. Ang tungkol sa tito ko. Mayaman ang tito ko. At hindi basta-basta. Ang biyenan ng ate mo. Gagawin ka nilang perahan. Nakakairita yon. Alam ko. Tara na. Samahan mo akong matulog. Bukas, bibili tayo ng mga bagong damit para sa trabaho. Tito, hihiramin ko muna ang asawa mo ngayong gabi Ginoong Phil. Sandali lang. 习惯躲在深夜的电台，回想当时你勉强的告白，再看如今已空荡的口袋，你总是神奇的告诉我怎忘怀。 Humihilik siya. Kapag nagising ka sa ingay, pwede mo siyang palayasin. O kaya, matulog sa kwarto ko. Tito, ikaw ang humihilik. Buong pamilya mo. Good night. Si Ginoong Phil. Ano kayang klaseng tao siya?
Grabe. Sexy. Bagay na bagay sa iyo yan. Bilhin na natin. Huwag na lang. Masyadong mahal. Imposible naman. Asawa mo ang tito ko. Hindi ka ba niya binigyan ng pera? Binigyan naman. Binigyan niya ako ng card. Kaso, malabo ang relasyon namin. Kaya ayaw kong gastusin ang pera niya. Oh, CJ. Sexy. Bago ba yung damit mo? Ang ganda. Dalaga na talaga. Ang sexy namin. Magkano yan? Bibilhin ko para sa iyo. Sayang naman ang ganda mo. Kung sa tito lang ni Zhuangyi, hindi ka ligtas doon. Kuya, may pera ako. Hindi mo na kailangang magbayad. Sexy, umuwi ka na kasama ko. Nakakahiya naman kung sa tito ni Yi ka titira. Naiistorbo mo sila. Ayos lang. Sa templo naman nakatira. Ang tito ko. Di ba sexy? Umalis ang tito para magdasal sa patay. Hindi siya uwi. Nagdarasal. Bakit nandito si Ginoong Fiu? Ginoong Fiu, pwede bang magpanggap kang si Jiang Yizhou? Sabihin mo ikaw ang boyfriend ko. Jiang Yizhou. Kung hindi ako nagkakamali, legal na mag-asawa tayo. Gusto mo bang gamitin ko ang pagkatao ng asawa mo para gumawa ng kalokohan sa iba? Nakikiusap po ako, Ginoong Fiu. Sexy. Sino yan? Jiang Yizhou. Kumusta, Ginoong Jiang? Bayaw ako ni Sexy. Manager ng EUC. Sa Fiu Group. Esan. May trabaho pa ako. Mauuna na ako. Sige, CJ. Paalam, Kuya Jiang. Sexy. Hindi ka ba magpapaalam kay Kuya Jiang? Kuya Jiang, magkita na lang tayo mamaya. CJ. Sexy. Ano mo ba? Yang si Kuya Jiang. Siya ay boyfriend ko. Ano? Bakit hindi namin alam ng ate mo? Kuya, 22 taong gulang na ako. Kailangan ko pa ba ng permiso niya ni ate para makipagrelasyon? Sino siya? Anong trabaho ng pamilya niya, alam mo ba? Sa kamukhang, mas matanda siya sa iyo ng malayo. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi mo na kailangang intindihin yon. Mamimili pa kami ni Yi ng mga damit. Aalis na kami. Asawa ko. May karelasyon siksiksi na lalaki sa labas. Ipakilala mo agad siya sa pinsan mo. Disente naman ang pinsan mo. Ayaw mo naman siguro. Maloko siya ng matandang lalaki at perahan. Wala kang pakialam. Anong nangyari, Sexy? Nag-text ang ate ko. Pinapupunta ako sa dinner. Pag-uusapan daw si Jiang Yizhou. Nakakadiri talaga ang lalaking iyon. Ayos lang. Sakto. Sasabihin ko na rin sa ate ko. Nakasal na ako. Para magkaalaman na. Nakok, Sexy. Nandyan ang biyenan ko. Kain lang naman. Huwag mong ipapahiya ang ate mo. Ha? Pasensya na, nahuli ako. Halika, dito ka umupo, dagang. Sexy. Siya nga pala, yung sinasabi ng tita mo na, pamangkin niyang si Ligang. Tingnan mo, hindi ba? Ang gwapo niya. Luxi, anong ibig mong sabihin? Masyado kang mayabang. Nag-aasal ka pang. Mahinhin na dalaga. Para saan? Ikaw. Sexy. Tama na yan. Kahit nakapag-asawa na ako, kailangan ko pa ring harapin ang biyenan ko. Ayokong mahirapan. Tita,
Mahiyain lang ang bata. Normal lang yan. Halina kayo. Umupo na tayo at kumain. Sige, sige, upo na. Sixy, basta sumama ka lang sa akin pauwi. At hiwalayan mo yung matanda. Ako na ang bahala. Sa blind date na ito. Siya pala ang may pakana. Huwag ka nang mag-abala, kuya. Patibong ito. Tita, gusto ko naman si Luxie. Kaso, mukha siyang bata. At may 3 akong anak. Ayos lang ba yun? Walang problema. Masipag na bata yan. Ikaw, ibigay mo na muna ang dowry. Ako na ang bahala. Sa iba pa. Sige, sige. Ipapadala ko agad. Huwag kang mag-alala. 哎呀，表姑你还不放心？ Sixy, huling pagkakataon mo na to. Sasama ka ba sa akin pauwi? Ayoko. CJ, matigas talaga ang ulo mo. Humanda ka. Pagsisisihan mo to. Tara na. CJ, Sixy, sumabay ka na sa sasakyan ni Ligang pauwi. Puno na ang kotse ko. Ma, tara na. Opo. Magkita na lang tayo. Kuya Lee, huwag mo na akong ihatid. Susunduin ako ng boyfriend ko. Ano? May boyfriend ka? Patingin nga ng litrato niya. Wala kaming litrato. Luxie, kung kulang pa ang 660,000 na dowry, sabihin mo lang, pwede ko pang dagdagan. May boyfriend na talaga ako. Sinungaling ka. Sabi ng tita mo wala kang boyfriend. Sinungaling ka. Niloloko niyo lang ako. Lahat kayo niloloko ako. Sumama ka sa akin. Ligang, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Halika. Saan mo ako dadalhin? Bitawan mo ako. Boss Few. Misis niyo po ito. Ginoong Few. 先生，你怎么来了？ Sino ka? Bakit mo yakap ang asawa ko? Hindi ko alam. Na asawa mo pala siya. Layas. Gusto mo bang ligpitin ko ang buong pamilya mo? Ding Yu. Po. Tumawag ka ng pulis. Tama na. Tahan na. Sabihin mo. Anong nangyari? Ang simpleng kainan naging patibong. Hindi. Niloko ako ng ate ko para pumunta sa dinner. Tapos yung biyana ng ate ko. Ipinakilala ako sa isang lalaki. Hindi mo ba sinabi sa ate mo? Nakasal ka na. Sasabihin ko sana. Kaso ang daming tao. Kaya hindi ko nasabi. Kailangan mo ba ng tulong? Ayaw ko sanang ipaalam na kasal na ako. Pero kung kailangan, pwede akong humarap bilang asawa mo. Para kausapin ang pamilya mo. Hindi ako tatanggi. Naku, huwag na. Siguradong ang gusto ng ate ko ay yung mas nababagay sa akin. Hindi ako bagay. Medyo may edad ka na kasi. Anong sinabi mo? Pero hindi ka naman mukhang matanda. May asim ka pa naman. Tama na. Wala akong nagustuhan sa mga sinabi mo. Kaya nakipagdiborsyo si Ligang noon. Dahil may diferensya siya sa pag-iisip. Nananakit siya kapag nagagalit. Bakit hindi pa tumatawag? Si Luxie para magmakaawa. Wala kayang nangyari sa kanilang dalawa. Bakit ma? Bakit gising ka pa? May hinihintay ka bang tawag? Wala naman. Ano? Nakulong si Ligang. Luxie, wala kang utang na loob. Bakit mo ipinakulong ang pamangkin ko? Ginoong Few, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Luxie, bakit kasama mo ang lalaking yan? Sinubukan akong kidnapin ni Ligang.
Kaya dinala ko siya sa presinto. May problema ba? Sabi ko na nga ba? Kaya pala ayaw na ayaw mong magpakasal kay Ligang. Ma, bakit sinaktan ni Ligang siksiksi? Hindi ba sabi mo mabuti? Ang pag-ugali niya, malay natin kung ang babaeng yan ang nagbintang lang kay Ligang. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang kakampi sa ibang tao. Paurungin mo ng kaso iyang kapatid mo. Kung hindi, maghiwalay na lang kayo. Ni Anan, hindi ko iurong ang kaso. Ang kapal ng mukha mo, Luxi. 10 taon ka naming pinalamon. Kapag pinilit ko ngayon si Anan, nahiwalayan ang ate mo. Magiging single mom siya. Mababa ang pinag-aralan. At matanda na. Sa tingin mo may papatol pa sa kanya. Ma, wag naman po kayong ganyan. Siguradong inapi siksiksi. Kaya siya nag-report sa pulis. Huwag kang mag-imbento. Kilala ko ang pamangkin ko. Negosyante yon. May 2 kotse. At 3 bahay. Mahigit 1 milyon ang ipon. Saan siya banda masama? Kinakampihan mo iyang kapatid mo. Kahit iwan ka pa ng asawa mo. Sige lang. Hahanapan ko na lang si Ana ng bagong asawa. Yung kayang magbigay ng anak na lalaki. Ikaw, Anan. Siksi. Kuya, Ginoong Jayang. Iurong mo na ang kaso. Mabuti naman at nakuha mo. Aray ang paa ko. Takbo, Luxi, humanda kang bata ka. Ginoong Few. Bakit ka tumatawa? Wala naman. Akala ko kasi. Isa kang tuta na wala pang ngipin. At hindi nangangagat. Sino ba namang hindi lalaban? Sinaktan na nga ako, inapi pa ang ate ko. Palagi ba silang ganyan sa iyo, Ginoong Few? Naabala ko ba kayo ngayong araw? Bakit? Babawi ka ba? Ano bang kulang sa inyo? Sa tingin mo? Ano pa ang kulang sa akin? Mukhang nasa inyo na naman ang lahat. Nagkakamali ka. Kulang ako ng makakatabi sa pagtulog. Tara na. 陪我睡觉。 Umuwi na tayo. Tita. Pasensya na talaga. Hindi ko rin alam kung bakit ako biglang inatake ng sakit ko. Si Luxi. Hindi ba siya natakot? Siyempre natakot. Maganda na sana ang intensyon ko. Na ipakilala ka. Pero pinahihirapan niya ako. Kinamuhian tuloy ako ni Anan. At nag-walk out. Huwag kang mag-alala, tita. Babawi ako. Sa kanila. Pwede ba iyon? Sabi ni Luxi. Gusto niya ng 1 milyon bilang danyos. Kung hindi, ay dedemanda ka raw niya. Sisirain niya ang pangalan mo. Hanggang sa wala ka ng negosyong magawa. Ano? 1 milyon. Mukha lang mabait si Luxi. Pero napakasama pala ng ugali niya. CJ, gusto niya ng away. Pagbibigyan ko siya. Papaupahan mo ba? Ang gitnang upuan. Luxi. Sa tingin mo ba, 我是庆 hayop ako? Hindi. Mabuting tao si Ginoong Few. Ang mabuting tao ay hindi gagalaw sa babaeng wala naman siyang gusto. Matulog ka na. Sa bagay, kapalit lang naman ako, kaya wala akong dapat ipag-alala. Hindi pala talaga siya mabuting tao.
Ang init. 梦话 Si Yaozai, patayin mo ang aircon. Sige po, nakapatay na ang aircon. Kapag naglikot ka pa, ihahagis kita palabas. Siksi, siksi. Ek, kuya, bakit kayo nandito? Unang araw mo ngayon sa trabaho, kaya inihatid ka namin ng kuya mo. Ek, ganyan ka pa rin mula noong bata ako. Kahit gaano ka busy kapag first day of school, inihahatid mo ako. Kapatid kita eh. Siksi, patawarin mo ako sa nangyari kay Ligang. Pero, ayaw mo naman siguro, maghiwalay kami ng kuya mo, at mawalan ng ama si Gogo. Hindi ba? Ek, alam ko, tama na yan. Nga pala, may assignment si Gogo. Kailangan ng thumb mark mo. Anong klaseng assignment yan? Na kailangan ng thumb mark? Patingin nga. Wala ka bang tiwala sa ate mong Siksi? Sige na. Pumasok ka na. Sige, Siksi. Hello ma. Pumirma na si Siksi. Sabihin mo sa pinsan ko ipadala na ang pera. Ay, Ginoong Fiu. Ginoong Fiu, bakit nandito ka? Sa Fiu Group ka rin ba nagtatrabaho? Buti naman. Kinakabahan pa naman ako kanina. Pero ngayong nakita kita, panatag na ang loob ko. Kaso, masyado ka atang maagang umalis. Hindi man lang kita nakitang lumabas. Maaga ako, para kumita pang upa. Pang upa? Sabi ng lolo, pinapaupahan niya sa akin ang Fiu Group. Kapag hindi ako nakapagbayad ng 20 bilyon na upa, wala akong karapatang manahin ang Fiu Group. Kaya pala, inuupahan lang ni Ginoong Fu ang villa. Bakit kailangan pa niyang tumira sa mansion? May espesyal ba itong kahulugan? Dahil ba ito sa first love niya? Kung ganoon, sobrang romantic naman niya. Kapag tumitig ka pa, maniningil na ako. Magre-report na po ako sa trabaho. Boss Fiu, 1 linggo ka pa lang nakakabalik ng bansa. Hindi ka pa kilala ng mga empleyado. Gusto mo bang sabihan ko? Ang misis niyo, trabaho lang. Kahit ano pa ang estado niya, hindi dapat maapektuhan ang trabaho niya. Hindi ginamit ang private elevator ng president. Sumabay pa sa employee elevator. Tapos sasabihing trabaho lang. Sino si Luxie? Ako po. Luxie, may nag-report na nangingitil ka raw. Sumama ka sa amin sa presinto. Nagkakamali ata kayo. Sino namang kikikilan ko? Pinirmahan mo ba ang kasulatan na ito? Hindi ba ito yung pinaka-thumb mark sa akin ng ate ko? Hindi po. Ang suot kong damit ay regalo sa akin ni nang matanggap ako sa trabaho. Pati na rin ang kasulatan ng garantiya. Luxie, sumama ka muna sa amin at makipagtulungan sa investigasyon. Kung wala kang sala, hindi ka namin akusahan ng mali. Boss Fiu, imbestigahan nyo. Siguradong dismayado sa akin si Ginoong Fiu. Siksi, patawad. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Ek, bakit mo ito ginawa? Ang biyanan ko. Sabi ng biyanan ko, basta pinirmahan mo ang kasulatan.
May papasok niya si Gogo. Sa kilalang elementarya. Ek, dati kang accountant. Ikaw, alam mo, ang kahalagahan ng pagpirma at pagtatak. Anak mo si Gogo. Hindi na ba ako? Kapatid mo. Opisyal. Heto na ang 1,000,000. Ibabalik ko ang card sa inyo. Palayain nyo na siksiksi. Pwede ba? Kahit ibalik nyo ay hindi pwede. Kaso ito ng gobyerno. Ano ang mangyayari sa kanya? Depende ito sa hatol ng hukom. Pero kung kusang loob niyong isusuko ang nakaw na yaman, pwedeng mapagaan ang parusa. Sa sentensya, hindi pwede. Hindi pwede. Kakagraduate lang ni Siksi. Kakapasok lang niya sa few group. Hindi siya pwedeng maparusahan. Opisyal. Ako ang pumirma ng kasulatan. Ako rin ang namilit sa kanyang pumirma. Pati ang biyanan ko siya. Opisyal. Nag-iisa lang ang kapatid ng asawa ko. Kaya gusto niyang akuin ang sala. Tingnan nyo, kung makakausap nyo si Ligang, ibabalik namin ang pera. Tapos, aayusin namin ang pribado. Luxi, sumama ka sa akin. CJ, iwan nyo ang pera. Sumama kayo sa akin para magparehistro. Siksi. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano, kundi hindi makakalabas siksiksi, at madadamay ka rin sa loob. Pasok. Ginoong Fiu. Hindi mo ba ipakikilala ang binibining ito? Asawa ko. Ginoong Fiu. Isinapubliko mo talaga ang relasyon natin. Iyon pala. Kasal ka na. Tumingin ka sa dinaraanan. Patawad, Ginoong Fiu. Hindi mo naman ako niloko sa pera. Bakit ka humihingi ng tawad? Uwi ba tayo? O may pupuntahan pa? Pupuntahan ko si Likian. Gusto ko siyang makausap ng malinaw. Bakit mo ako niloko? Alam mo bang, ipinahamak mo siksiksi. Posible siyang maparusahan. Ano? Maparusahan? Magrabe naman kayo. Anong ginawa niyo? Ako. Hindi ko alam na. Magiging ganito kalala. Sabi ni Ligang, kailangang mag-sorry kay Siksi. Naisip ko, na hindi pwedeng. Sa salita lang ang sorry. Humingi ako ng kaunting pera bilang danyos. Ano ngayon? Kaunting pera lang ba iyon? 1,000,000 iyon. 1,000,000. Hindi pwede. Magpaliwanag ka sa mga pulis. Sabihin mong inosente si Siksi. Hindi siya pwedeng maparusahan. Luyaw, anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong sumuko? Bakit? Bakit? Dahil ikaw ang humingi ng pera kay Ligang. Bakit? Bakit kailangan ang kapatid ko ang maparusahan? Hay naku anak, tingnan mo. Anong klaseng babae? Ang pinakasalan mo na walang utang na loob. Gusto niyang ipaparusa ang nanay mo ngayon. Hindi na tama ang buhay na ito. Hiwalayan mo na siya ngayon din. Ang ganitong manugang ay hindi matatanggap ng pamilya Che. Luyaw, ikaw ba ay nababaliw na? Nasa 50 anyos na si mama. Hahayaan mo siyang maparusahan. At nanay ko ito, ang pinakamalapit sa akin. Kapatid mo rin naman si Luxi. Siya rin ang pinakamalapit sa iyo. Kasama mo na ako. Ako ang pinakamalapit sa iyo. Huwag kang malito kung sino ang dapat unahin. Tama. Isa pa. Luyaw, wala ka bang kasalanan dito? Hindi ba't gusto mong lumipat sa malaking bahay? Wala ka bang sariling interes? Huwag na tayong magsisihan. Anak, paano na ito anak? Ayaw maparusahan ni mama. Anong gagawin natin? Napakalaki ng halagang 1,000,000. Kapag nahuli ka, aabutin ng 10 taon pataas. Kahit ibalik mo ang pera,
mapaparusahan ka pa rin ng ilang taon. Kapag natuntun ito sa iyo, anong gagawin natin? Hindi. Sam. 10 taon. Anak, ayaw ni mama na maparusahan anak. 可不小心坐牢啊，儿子。 Kausapin mo si Luyaw. Sabihin mo, akuin niya ang lahat. Tapos, siya ang pagbayarin mo kapalit ni Luxi. Kapag naparusahan siya, paano na si Gogo? Kapag naparusahan si Luyaw, nariyan naman si Luxi. Tita ni Gogo si Luxi. Matitiis ba niya si Gogo? 露西， Hindi yata tama. Hay naku anak, alam ni mama ang gusto mo. Si Luxi, maganda na. College graduate pa. Ikaw, pakasalan mo siya. Isasama ni mama si Gogo sa labas. Para masolo niyo ang isa't isa. Bigyan mo pa ako ng matabang apo. Para may tagapagmana ang pamilya Che. Takot siya noon sa bayaw niya. Dahil may masamang balak ang taong ito sa kanya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi naniniwala ang ate ko na may masamang hangarin sa akin ang bayaw ko. Gusto kong makita niya mismo ngayon. Kung tao ba o masama ang minamahal niya. Tahan na. Mahal, mahal anong gagawin mo? Ipapaliwanag ko ang lahat. Pagdating ng panahon, tatanggapin ko kung ano ang hatol. Mahal, huwag mong gawin yan. Napag-isipan ko na. Isisi mo na lang ang lahat sa akin. Sabihin mong ako ang namilit sa iyong isulat ang kasulatan at ipinadala ito kay Luxi para tatakan. Anong ibig mong sabihin? Mahal, alam kong naaawa ka kay Sixi. Matanda na si mama. Hindi niya kakayanin ang hirap. Lalaki naman ako. Wala lang sa akin ang maparusahan ng ilang taon. Pero paglabas ko, siguradong mahihirapan akong maghanap ng trabaho. Mahal, hindi mo naman ako itatakwil, di ba? Natatakot akong iwan mo ako. Chenan, hindi mo pwedeng gawin yan. Kapag naparusahan ka, tapos na ang pamilya natin. Hindi nakapag-college si Luyaw. Hindi rin marangal ang trabaho niya. Paano kami mabubuhay na mag-ina? Luyaw, nagmamakaawa na si mama sa iyo. Ikaw na ang umako ng sala. Aalagaan kong mabuti si Gogo. Hanggang sa makalabas ka. Ma, paanong si Yaoyaw ang aako? Sobra-sobra na ang hirap ni Yaoyaw. Mas gugustuhin ko pang maparusahan. Kaysa hayaan si Yaoyaw na. Hindi anak. Nan. Tama ang biyenan ko. Ako ang may pinakamaliit na mawawala. Nan. Hayaan mo na akong sumuko. Yaoyaw, paano kita hahayaang magdusa? Nan. Sapat na sa akin ang sinabi mo. Pinatutunayan nito na hindi ako nagkamali ng pinakasalan. Sa hinaharap, ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Alagaan mong mabuti si Sixi. At si Gogo. Tiyak na aalagaan kong mabuti si Sixi. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. Talaga ba? Sixi, bakit ka lumabas? Magpapaliwanag ako mamaya. Chenan, gusto niyong lokohin ang ate ko para umako ng sala. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Sixi, anong pinagsasabi mo? Para sa kabutihan mo ang ate mo. Kapag naparusahan ka, matanda ka na paglabas mo. Wala nang magkakagusto sa iyo. Tama. Isa pa. Sadyang gahaman lang talaga ang ate mo. Kaya niya pinaratangan si Ligang. Anong umako ng sala? Hindi mapaparusahan ang ate ko at ako. Ang dapat maparusahan ay ikaw. Likyan, ikaw na cute. Anong pinagsasabi mo dyan? Anong kinalaman ko? Sixi, napag-usapan na namin. Kapag nakapasok na ang ate mo, kayo ng bayaw mo, ang mamumuhay ng maayos. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero hindi nila ibibigay ang lahat sa iyo. Anak, iligtas mo si mama. Ayaw maparusahan ni mama. Kausapin mo si Luyaw. Akuin niya ang lahat para kay Luxi. At siya ang maparusahan kapalit ni Luxi. Alam ni mama ang gusto mo. Si Luxi,
Maganda na. College graduate pa. Pakasalan mo siya. Isasama ni Mama si Gogo sa labas. Para masolo nyo ang isa't isa. Bigyan mo pa ako ng matabang apo. Para may tagapagmana ang pamilya Che. Sixy, bakit ka? Ikaw na cute. Kinuhaan mo ako ng video. Ek, tingnan mong mabuti. Ang ganitong lalaki. Sulit ba ang lahat ng sakripisyo mo? Chenan. Kay Sixy, talaga bang may pagnanasa ka sa kanya? Luyaw. Ang totoo niyan. Kung meron ano ngayon, sinasabi ko sa iyo Luyaw, kapag hindi ka sumuko ngayon, mas bibigat ang kaso mo. Anong nangyayari? Bakit ka nag-iskandalo? Magre-report ako sa pulis. Nanggugulo siya. At gusto pang paakuin ng sala ang ate ko. Hay, hindi ako. Wala akong kinalaman. Ikaw na cute. Naninira ka ba ng tao? May ebidensya ka ba? Ebidensya. Siyempre meron. Nandito sa loob ang lahat ng ebidensya. May backup video. Si Chinan at Likian ay umamin na sa lahat. Pati ang ginawa nilang pagsira sa ebidensya kanina. Nasa loob din. Likian, ang panggugulo. Inudyo ka ng iba na umako ng pagkakamali. Tinangka mo pang sirain ang ebidensya. Napakabigat nito. Ako. Anak. Anak, iligtas mo si Mama. Ayaw ni Mama na makulong anak. Opisyal. Ang nakaw na video ay hindi pwedeng maging ebidensya, diba? Bawal iyon sa kasong sibil. Pero ang pangingikil ay kasong seryoso. Ang video na ito ay pwedeng tanggapin bilang isa sa mga ebidensya. Isa pa, nakausap namin ang nagsakdal na si Ligang. Alam na niya ang buong pangyayari. Sabi niya, basta't patawarin kayo. Ng biktimang si Luxie, magpapatawad din siya. Kaya magpatawad na rin siya. Ginagawa lang namin ang trabaho. Sige, dalhin na sila. Sa loob ng 3 araw. Kailangan ng kasong ito, ng panggugulo. Teka, nagbayad na ako. Bakit niyo ako hinuhuli? Pinagsorry ko lang naman siya sa ate ko. Mapapatawad ko siya. Pero ang batas hindi sigurado kung paano hahatulan ang kaso. Labas na ako doon. Ikaw na cute. Kumanda ka sa akin. Dalhin na iyan. Teka anak. Ma. Sixy. Magulo ang isip ko ngayon. Mauna na ako. Ek. Ikaw. Alagaan mo ang sarili mo. Ek. Nansaw. Pulis. Nansaw. Pulis. Nansaw. Bakit hindi mo sinabing umuwi ka na pala? Kung hindi man naging kayo, pwede pa rin naman kayong maging magkaibigan. Siya ang White Moonlight. Ni Ginoong Few. Matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang asawa ko. Luxie. Luxie. Ito ang ex ko. Si Gaoning. Nabalitaan ko na dahil sa pamimilit ng pamilya mo, nagpakasal ka na lang kung kani-kanino. Paano ba iyan? Anong sasabihin ko? Tama na iyan. Ning-ning. Nandito ang Ginang Few. Ilang taon na rin kayong hindi nagkita. Ni Nansaw. O kaya, sabay-sabay na tayong kumain ngayong gabi. Sige, huwag na lang. Maraming nangyari ngayong araw. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Ililibre na lang kita sa susunod. Ginoong Few. Nansaw, naalala mo pa ba? Noong nagliligawan pa tayo, kung anong klaseng romansa ang gusto natin. Kaya pala iyon ang itinanong niya sa akin kanina. Ay dahil kay Gaoning. Hello, Nansaw. Iyong librong ibinigay ko sa iyo noon. Nasa'yo pa ba? Alam mo ba, kung bakit ko ibinigay sa iyo ang librong iyon? Dahil ang pag-ibig na nasa librong iyon, ay ang tamis at romansa na gusto ko. Pasensya na. Tulog na si Ginoong Few. Kung may kailangan ka, pwede kong iparating sa kanya. Binibini Lu. Ang pagsagot sa telepono ng may telepono ay kawalan ng respeto.
Hindi mo ba alam iyon? Hindi ako ibang tao. Asawa niya ako. Pero hindi ka naman niya mahal. Ang kasal niyo ay dala lang ng bugso ng damdamin. Ginawa niya lang iyon para inisin ako. Kaya pinili niyang pakasalan ka. Kahit na panakip butas ka lang. Mananatili ka pa rin ba sa tabi niya? Ito ba ang kasal na gusto mo? O baka naman, habol mo lang ay ang pera niya. Respeto naman dyan binibininggaw. Usapin na naming mag-asawa ito. Kung may kailangan ka, sasabihin ko kay Ginoong Few. Paalam. Teka lang, ang balita ko, isa kang mahinang babae. Bakit ang talas ng dila mo ngayon? Alam ba ni Nansaw, na mapagkunwari ka? Ang tawag ba dyan ay masama? O nagmamalinis? Basta ang alam ko, ang panggugulo sa ex-boyfriend ng may asawa ay pagiging masama. Napikon ka na ba? Hisha? Kung ganyan ka kadaling mapikon, si Nansaw ay hindi magkakagusto sa mga babaeng katulad mo. Salamat sa paalala, tita. Ang mga sinabi mo ay ipaparating ko lahat kay Ginoong Few. Paalam. Ay hindi nakikipaghiwalay sa akin. Ako pa rin ang Ginang Few. Sa kasal ko, hindi ako papayag na may kabit. Kahit pa, ang white moonlight ni Ginoong Fu ay hindi ubra. Kay tagal kong hinintay si Fu Nansaw. Ang pwesto ng pagiging Ginang Few ay aagawin ko. Ginoong Few, anong problema? Kinausap mo raw si Gao-ning kagabi. Opo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo bang, napahamak siya kagabi. Patawad Ginoong Few. Si Binibining Gao, ayos lang ba siya? Maayos pa si Gao-ning. Sa telepono kagabi, ano ba talagang nangyari? Yi, nasa iyo ba ang number ni Gao-ning? Pwede bang i-send mo sa akin? Paano nakapasok ang tulad mo dito? Ginagawa mong palengke ang kumpanya. Anong gusto mong gawin? Siyempre lilinisin ko ang mga perwisyo sa kumpanya. Nangunguna ang kumpanyang Few. Kapag nalaman ng kalaban na ang empleyado ay nanggugulo at naapektuhan ang stock ng kumpanya, mababayaran mo ba? Wala akong ginugulo. Malinis ang konsensya ko. May mangingikil ba na aaming nanggugulo siya? Lalo na kung panggugulo na may halong landi. Hindi ako nanggugulo, kundi hindi ako pakakawalan ng mga gwardya mula sa opisina. Malay ba namin kung anong ginamit mong maruming koneksyon? Tama na iyan. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Kundi, tatawag ako ng guard. Walang may tingin sa iyo na marumi ka. Itinulak kita, dahil may asawa na ako. Kung sa ganitong paraan ko lang mapapatunayan, na hindi kita pandiririan, hindi iyon patas para sa asawa ko. Paano naman ako? Ang bagay na ito, patas ba para sa akin? Nagmakaawa ako kay Luxi na iligtas ako. Tinawagan ko siya, ipinasabi ko sa kanya sa iyo, pero pinabayaan niya lang ako. Kung hindi dumating agad si Jinyu ako. Hindi ako naniniwala na magagawa iyon ni Luxi. Gao-ning, ang bagay na ito, bibigyan kita ng paliwanag. Nansaw. Ning-ning, walang nangyari. Malinis ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Tahan na. AU. Nalulungkot ako hindi lang dahil muntik na akong saktan, kundi pati si Nansaw. Mas pinili niyang magpakasal sa panakip butas, kaysa balikan at suyuin ako. Siguradong si Kuya Zhu ay ginayuman ng Luxi na iyan. Huwag kang mag-alala, dahil ginawa niya ito sa iyo. Hindi ko siya palalagpasin. Aanhin mo ang number niya. Balita ko kasi napahamak daw si Gao-ning. Hello Binibining Gao. Si Luxi ito. Ang kapal ng mukha mong tumawag sa akin. Kulang pa ba ang pagpapahamak mo sa akin? May kailangan ka ba? Galit siya. Pero hindi ko naman siya gusto. Hindi ba't pabor iyon sa kanya?
Anong tinatakpan mo? Mag-asawa tayo. Bawal bang maghalikan? Hindi ba't may white moonlight si Ginoong Fiu? Bakit mo ako hinalikan? Hindi pa niya ako tanggap. Nagkulang ako noon. Pagmamahal. Dapat ibinigay ko ang kasal na gusto niya. Mag-usap tayo. Tungkol saan, Ginoong Fiu? Sa mga babaeng kaidaran mo, ano ang romansa para sa inyo? Romansa. Kumain sa iisang kantina. Magkatabi. Sa iisang pinggan. Romansa ba iyon? May pera naman. Bakit magsasalo sa iisang pinggan? O kaya naman, upo sa likod ng bisikleta, ng boyfriend. Yayakap sa bewang niya, habang humahangin sa hapon. Mainit kapag summer, malamig kapag winter. Masarap ba iyon? O kaya naman, upo sa hita niya, tuturuan akong maggitara. Ganoon yata ang mga magkasintahan. Sa universidad. Teka, bakit sinasabi sa akin ito ni Ginoong Fiu? Ito ba ang tinatawag na generation gap? Ikaw, opisyal akong empleyado ng kumpanyang Fiu. Maliban na lang kung tanggalin ako. Kundi, wala kang karapatang paalisin ako. Wala raw akong karapatan. Si Xiao na ay, kapatid-kapatiran ni Manager Che. Ang gusto niya, ay gusto rin ni Manager Che. Umalis ka na. Kapag nagmatigas ka pa, ikaw lang din ang mapapahiya. Manager Che, kapatid-kapatiran ka pala ni Chenan. Kung matalino ka, umalis ka na. Tutal kapatid-kapatiran ka ni Chenan. Alam mo sigurong, naparusahan siya ngayon sa opisina, diba? Huwag kang gumawa ng kwento. Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo siya. Tingnan mo kung sasagot siya. Sige, tatawagan ko. Gusto mo talagang mapahamak. Pagbibigyan kita. Xiao na. Hindi pumasok si Manager Che. Naparusahan niya kaya talaga siya. Wala ka bang utak? Naniwala ka naman sa kanya. Busy lang si Kuya Nan. Binabalaan kita, Luxi. Kahit anong sabihin mo, kailangan mo pa ring umalis. Nansao, akala ko hindi na kita makikita. Ayos na ang lahat. Nansao, iniisip mo ba na, dahil muntik na akong masaktan, ay marumi na ako? Binibininggaw, ayos ka lang ba? Ayos? Anong ayos? Nakita mong ayos lang ako. Nadismaya ka ba? Binibininggaw, hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumawag ako sa iyo, para malaman, kung ano ba talaga, ang nangyari noong gabing iyon. Ding Yu, ang bagay na ito, pakitingnan mong mabuti. Masusunod, Boss Fiu. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng linaw. Huwag kayong mag-alala. Ipapadala ko na lang sa cellphone nyo. Mamayang hapon ang resulta. CJ, naiintindihan ko. Fu Nansao. Kuya Zhou, tingnan mo ang Luxi na iyan. Sinadya niyang ibaba ang telepono kagabi. Kaya napahamak si Ningning. Ngayon may gana pa siyang tumawag. Para magyabang. Hindi ko ginawa iyon. Binibining Lu. Sinundan mo talaga ako. Hanggang dito sa ospital. Luxi. Anong nangyayari? Wala akong sinusundan. Nandito ako. Dahil ayaw kong mapagbintangan. At gusto ko ring magpaliwanag. Kay Binibininggaw. Sa tawag na iyon, wala akong natanggap na paghingi ng saklolo. Ang tinatanong ko ay ang paa mo. Anong nangyari? Natapilok ako. Binibining Lu. Gusto mo ng komprontasyon. CJ. Kagabi. Tinawagan kita. Sabi ko, Nansao, tulungan mo ako. Sasaktan nila ako. Hinihila nila ako. Pero ikaw, binabaan mo ako ng telepono. Kuya Zhou, sobrang desperada na si Ningning noon. Kung nahuli lang ako ng kaunti, nasira na sana ang buhay niya. Sa kabila ng lahat, pagtatakpan mo pa rin ba ang babaeng ito?
Hindi ako ginaganyan noon. Ni Nansao. Posible kayang. Mahal na niya talaga ang panakip butas na ito. Fu Nansao. Ang sinabi ni Gaoning, totoo ba? Ang bawat salita ni Gaoning ay pawang kasinungalingan. Luxi, nagsasabi ka ba ng totoo? Nansao, sino ang pinaniniwalaan mo sa amin? Ginoong Fiu, kung naniniwala ka na nagsasabi ng totoo si Gaoning, at ako ang nagsisinungaling, kahit ano pang sabihin ko ay wala ring silbi. Kung ano ang sabihin niya iyon na. Nansao, hindi ako naniniwala. Sa tagal ng pinagsamahan natin, mas pipiliin niya si Luxi kaysa sa akin. Ginoong Fu, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ihahatid kita pa uwi. Huwag na kaya kong maglakad. Luxi, tama na iyan. Bakit ako titigil? Binubuli ako ng katrabaho ko, nagtimpi ako. Siniraan ako ni Gaoning. Nagtimpi rin ako. Pero ikaw, bilang asawa ko, nakisali ka sa kanila. Inaapi at pinagbibintangan niyo ako. Ano bang kasalanan ko? Dahil lang sa isang tawag. Kailangan ko nang akuin ang mga kasalanang hindi ko ginawa. Luxi, wala akong kinakampihan. Tungkol sa bagay na ito, pinaimbestigahan ko na kay Ding Yu. Malalaman din natin ang totoo. Tahan na. Ginoong Fiu, tanungin mo ang sarili mo. Wala ka nga bang kinakampihan? Simula noong naging tayo, wala naman tayong nararamdaman sa isa't isa, lalo na ang tiwala. Ako itong hindi nag-ingat. Nakalimutan ko ang kabutihan mo. Dahil lang kamukha ko si Gaoning. Luxi, ang pagpapakasal ko sa iyo ay walang kinalaman kay Gaoning. Ikaw ay ikaw. Hindi ka pa nakipbutas ni Numan. Huwag mo akong pangunahan. Hindi iyon patas para sa akin. Kung ganoon, patas ba iyon para sa akin? Buntis ang ate ko. Gusto kong makiusap sa iyo. Kung pwede bang palayain ang bayaw ko at ang biyenan niya. Hindi naman talaga maisasampa ang kasong ito. Basta't magbigay ng letter of forgiveness ang nagreklamo ay makakalabas na sila. Ang balak ko lang naman talaga ay ikulong sila saglit para madala sila. Galit ka pa rin ba sa akin? Ginang Fiu, seryoso ako sa pagpapakasal sa iyo. Mula sa simula, wala akong balak na magkaroon ng peking kasal. At wala rin akong balak makipaghiwalay. Kaya, pwede bang subukan natin? Tanggapin ang kasal na ito at subukang mamuhay bilang normal na mag-asawa. Subukan mo akong tanggapin at gustuhin. Gagawin ko rin iyon. Ang ibig niyang sabihin ay maging totoong mag-asawa kami. Buhay mag-asawa. Iyon ba? Ang dami kong sinabi sa iyo. Pero iyon lang ang naintindihan mo. Hindi Ginoong Fiu. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako dahil cute ka. Tara na. Baba na tayo. Ginoong Fiu. Ito ay espesyal na inihanda ni Ginoong Fiu. Para sa inyo, Ginang Fiu. Balita ko ang mga dalagang katulad nyo ay mahilig sa mga ganito. Para sa mga dalagang kaedaran nyo. Ano ang romansa? Romansa. Ang kumain sa iisang kantina. Sa parehong side. Sa iisang pinggan. Romansa ba iyon? May pera naman. Bakit kailangan kumain sa iisang pinggan? O kaya, umupo sa likuran ng bisikleta ng nobyo. Nakayakap sa bewang niya.
habang humahangin sa dapit hapon. Kaya pala, iyong itinanong niya sa akin noong gabing iyon, ay hindi para kay Gao-ning, kundi para sa akin. Sakay na, bago pa magbago ang isip ko. Noong nag-aaral pa ako, lagi akong abala sa pagtatrabaho. Wala akong oras magka-boyfriend. Wala ring oras mag-enjoy. Pero buti na lang, hindi pa huli ang lahat ngayon. Luxie. Ginoong Few. Salamat. Basta masaya ka. Kumapit ka. Pulubi pala ang asawa niya. Nakasakay lang sa sirang bisikleta. Anong ikinatutuwa niya? Papalitan ko ang gamot mo. Wag na. Ako na ang magpapalit. Huwag kang gumalaw. Paano ka nasugatan? Sa kumpanya namin, may katrabaho akong ang pangalan ay Chen Xiaona. Pinaratangan niya akong scammer. At gusto akong paalisin sa kumpanya. Nakipagtalo ako sa kanya. Itinulak niya ako. Nawalan ako ng balanse at natapilok ako. Chen Xiaona. Naiintindihan ko. Kapag nangyari ulit ito, huwag mong solohin. Gagaling din agad ang maliit na sugat na ito. Hindi. Kung ganoon, ano? Sixy. Sabihin mo sa akin. Ano iyon? Anong problema? Ginoong Few. Sixy. Anong dapat itawag mo sa akin? Ano? Kasal na tayo. Sabihin mo. Anong dapat itawag mo sa akin? Asawa ko. 복잡한 하루에 일과가 끝나고乖， 웃고 있는 너의 모습 그려 Maligo. Muna tayo. Naiinitan ako. Sabay tayong maligo pagkatapos. Anong problema? Munting ninuno. Meron ako. Gumaganti ka ba? Tara na. Maligo na tayo. Kung gusto mong sabay tayong maligo, pwede naman. Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Sixy. Ano ito? Brown sugar water. Alam kong magkakaroon ka na, kaya ipinagluto kita. Inumin mo ito sa tamang oras. Kung hindi, baka mahirapan kang magbuntis kapag nanlamig ang matres mo. Sa susunod, huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na ito. Nahihiya ka pa sa akin. Simula bata pinapanood na kitang lumaki. Kailan ka magkakaroon? Sa tingin mo ba hindi ko alam? Paparating na ang katrabaho ko. Umalis ka na agad. Hindi maganda kung may makakita sa atin. Sumama ako kay Jiang Gizhou. Ang tagal inalagaan. Tapos napunta lang sa lalaking iyon. Nababaliw ka na ba? Bayaw kita. Hindi asawa. Dapat mo bang itanong iyan? Kung may oras ka, bakit hindi mo alagaan ang ate ko? Kuya Nan, sa wakas dumating ka rin. Miss na kita. Luxie, ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Kuya Nan, siya iyong kahapon, na nagkalat na nakulong ka raw. Paalisin mo siya dali. Tama na. Hindi pagkakaunawaan lang iyon. Hipag ko siya.
Kapatid-kapatiran kita. Mula ngayon magkasundo kayong dalawa. Huwag niyo akong pahirapan. Hipag, bata pa lang siksik si nakatira na sa akin. Ako ang nag-aalaga sa kanya sa araw-araw. Medyo inosente lang siya. Pero wala siyang masamang tinatago. Pagbutihin niyo ang trabaho. Babalik na ako sa departamento. Huwag mong isiping porket protektado ka ni Kuya Nan, ay kaya mo na akong tapakan. Ay, ew. Luxie, sinasadya mo, no? Kahapon ko lang binili ang damit na ito. Mahigit 10,000 ang bili ko. Bayaran mo ito. Ikaw ang bumunggo. Bakit ako ang magbabayad? Nagpapalusot ka pa. Kung hindi mo inilagay sa mesa, mabubunggo ko ba? Kapag hindi mo binayaran ang damit ko ngayon, hindi kita titigilan. Noong nakaraan sinugatan mo ang paa ko. Pinalampas ko iyon. Nagparaya na ako. Ngayon gusto mo pang mangikil. Managinip ka. Ayaw mong magbayad ha. Ako na mismo ang kukuha. Huwag mong galawin ang bag ko. Ano ito? Ibalik mo sa akin. Bigay iyan ng asawa ko. Asawa mo. Ang pulubi mong asawa. Magkakaroon ng payroll card. Ng opisyal ng Few Group. Payroll card. Ibinigay pala sa akin ni Ginoong Few. Ang payroll card niya. Noong araw na nagpakasal kami. Ang lakas ng loob mong. Pineke ang payroll card ng opisyal. Para magyabang. Siya. At ang ate niya ay walang may gusto simula pagkabata. Noong nagpakasal ang ate niya. Kay Kuya Nan. Ipinilit niyang sumama. Kung hindi nabuntis ang ate niya, hindi papayag ang pamilya ng lalaki. Natanggapin siya. Sa kalagayan niyang iyan, sinong matinong lalaki ang magpapakasal sa kanya? Tingnan niyo, wala man lang siyang wedding ring sa kamay. Sumusobra ka na, Chensia Ona. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Ikaw talaga ang gagalawin ko. Siniraan mo ang ate ko. Nararapat lang iyan sa iyo. Babae ka. Anong tinutungangan niyo dyan? Hawakan niyo siya. Anong ingay iyan? Sino ka naman? Sekretary ng opisina ng presidente. Ding Yu. Taga-opisina pala ng kalihim si Ding Yu. Kung ganoon si Ginoong Fu ay, Chen Xiao na. Ipinapatawag ka ni Boss Fu. Sumama ka sa akin sa opisina ng presidente. Sumama na rin po kayo. Si Ginoong Fu ang bagong presidente ng kumpanyang Fu. Manager ng EUC Department. Chenan. Tanggalin. Boss Fu. Pwede bang malaman ang dahilan? Hindi maayos ang pribadong buhay. Masama ang ugali. Nakakasira sa imahe ng kumpanya. Kapag tinanggal mo siya, siguraduhin mong nakarecord. Kung sakaling, baliktarin niya tayo. Ito ang magiging ebidensya. Huwag mong bigyan ng separation pay. Kung gusto niyang magreklamo, hayaan mo siya. Boss Fu. Ang gwapo pala ng bagong presidente. Ignoranteng probinsyana. Maghintay ka lang at mapapahiya ka rin. Si Ginoong Fu ay ang tunay na bagong presidente ng kumpanyang Fu. Ang boss ko. Sinong may sabing pwede kang mag-iskandalo sa kumpanya? Hindi ako iyon, Boss Fu. Kusang loob kang mag-resign. Sisisyantihin niyo po ako. Hindi sisisyantihin, kundi kusa kang aalis. Kung gusto mong masisyante, pwede rin. Pero ang bahid na iyon ay dadalhin mo sa lilipatan mong kumpanya. Wala akong kinalaman. Si Luxie. Sinadya niyang dumiha ang damit ko. Ginalaw pa niya ako. Peke ang suot mo. Ay, ew. Tapos gusto mong magpabayad ng mahal. Alam mo bang pangingikil iyan? Siya. Gumawa siya ng peking payroll card. At nagmamayabang na ang asawa niya ay opisyal ng kumpanya natin.
Talaga ba? Nasaan ang card? Akin na. Luxie. Kung mahihirapan ako, hindi ka rin magiging masaya. Maghintay ka lang, at palalayasin ka rin ni Boss Fu. Ginastos mo ba ang laman nito? Hindi. Bakit hindi mo ginastos? 来路不明的钱不敢花。 Mukhang galit nga siya. Boss Fu. Ang Luxie na ito ay mahilig makipagkilala sa mga lalaki. Kinahihiyan niya ang asawa niya at gumagawa ng iskandalo. Unang araw pa lang sa trabaho, dinala na siya sa presinto. Ayos lang na umalis ako. Pero dapat tanggalin ang salot na ito. Paano mo nalaman na ang asawa niya ay mahirap? Nakita ko mismo. Ang pulubi niyang asawa ay nakabisikleta lang na naghahatid sa kanya. Mukha siyang tambay. Ang ganda ng kuha. Salamat sa papuri, Boss Fu. Nakakadiri talaga ang Luxie na ito. Kailangan niyo siyang tanggalin. Tanggalin. Mabuti naman. Ang babaeng ito na si Luxie ay sa wakas natanggal na. Ang cellphone ko. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang nag-aksaya nito. Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi na mahalaga. Ginoong Fu, mabuti kang tao. Pero mabuti rin naman ako. Naging tapat ako sa iyo. Sa tingin ko, dapat pantay lang tayo. Maliban sa hiwalayan, lahat gagawin ko. Gusto kong mapag-isa. Kapag sinira mo ang trabaho ko, huwag mong sisihin kapag ginalaw ko ang ate mo. Kuya Nan, gusto mo ba ng konting thrill? Ngayon na. Sixy, kakarenta ko lang ng bahay. Tumira ka hanggat gusto mo. Salamat, Yi. Sixy, magagalit ka ba sa akin? Kung naglihim ako sa iyo, iba naman iyon. Mag-asawa kami ni Ginoong Fu. Kung hindi ko kilala ang katabi ko sa pagtulog, nakakatakot ang pakiramdam na iyon. Kung hindi pa rin siya magiging tapat sa akin. Sa relasyong ito, hindi kami magiging pantay. Makikipaghiwalay ka ba sa kanya? Dati hindi ko maintindihan kung bakit ayaw makipaghiwalay ng ate ko. Ngayon naiintindihan ko na. Ang pag-ibig ay hindi parang kandila na namamatay sa isang ihip lang. Iyong mga tunaw na kandila, kahit mamatay na, didikit pa rin sa kamay. Ang init nito. Tara, nagsiksi. Nansaw. Masakit ang sugat ko. Matanda ka na. Alam mo dapat na kapag masakit ang sugat, doktor ang hanapin mo at hindi ako. Ang dami kong tawag sa iyo. Ni minsan hindi mo ako dinalaw sa ospital. May asawa na ako. Ano naman kung may asawa ka na? Si Luxie ba ang may ayaw? Iyong nangyari noong nakaraan. Sigurado ka bang sinadya ni Luxie na ibaba ang tawag mo? Anong ibig mong sabihin? Tingin mo ba pinagbibintangan ko lang si Luxie? Hindi ka naniniwala sa akin. May itatanong din ako. Gaoning, may ipinadala na ako para hanapin. Ang mga nagtangkang gumawa ng masama sa ka. Gusto mo bang harapin sila? Hindi pwede. Hindi niya pwedeng malaman. Nainupahan ko lang sila. Hindi ko na maalala. Nakainom ako ng marami noon. Wala na akong maalala. Ang sakit ng ulo ko. Ang natatandaan ko lang. 2 beses akong tumawag. Isa sa iyo. Wala na akong ibang maalala. Ang sakit ng ulo ko.
他头疼， Masakit ang ulo niya. 他打 Ipagtaksi mo siya pa uwi. Nansao, 高宁， Gaoning, tapos na ang isyong ito. 我跟你 Tapos na rin tayo. 希望 Sana bigyan mo 自己留点 ng 体面 respeto ang sarili 给我 mo. 留点体面。陆西 Asawa ko si Luxi. 别动， Huwag mo siyang gagalawin. Nansao, 小蝶， Binibini. 这 Nandyan ka na pala. Maghugas ka na ng kamay. Ginoong Fu, nakauwi ka na. Lahat ng ito ay niluto ko para sa iyo. May maliit na cake din. Sixy. Sagutin mo ang tawag Sixy. Bakit? Nasaan ang asawa ko? May asawa ka ba? Hinahanapan mo ako ng asawa. Nasaan ang asawa ko? 我老婆在 Nasaan ang asawa ko? Anong ginagawa mo noon? Ngayong tumutulo na ang sipon sa bibig. Saka mo lang sisinghotin. Ngayong lumayas na ang asawa. Saka mo lang hahabulin. Ayaw kang makita ni Sixy. 喂， Ang tapang na ah. Natuto ng maglayas. Anong problema, Yi? Bakit parang galit ka? Wala, may tumatawag lang na asungot. Matulog na tayo. Pinainit ko na ang higaan. Ano? Hinihinala ni Kuya Zu na sinisiraan mo si Luxi. Sa tingin mo, dapat ba? Hindi ko siya hiniwalayan noon. Hindi pwede. Kailangan kong turuan ng leksyon. Ang Luxi na iyan. Anong balak mo? Ipaparanas ko lang naman sa kanya ang naranasan mo noon. Para, tingnan natin kung magmamatapang pa siya. Ayu, mahuhuli ka ng iba niyan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ang gagawa. Luxi, gusto mo bang mapanood ang video ko? Huwag ka munang umalis. Nandoon din ang bayaw mo. O ano? Maganda ba? May mas maganda pa dyan. Gusto mong makita? Chen Xiao na. Anong ibig sabihin ng pagpapakita mo nito sa akin? Sa iyo ko ipapakita, alangan naman sa iba. Gusto mo bang sa ate mo? Balita ko buntis siya sa pangalawa. Sabihin mo sa kanyang huwag nang ituloy iyon. At hiwalayan si Kuya Nan. May nakita na akong nanghahamon sa asawa. Ngayon lang ako nakakita ng nanghahamon sa hipag. Eh ano ngayon? Pupuntahan ko ang ate mo. Kapag hindi niya kinaya ang sakit, at may mangyaring masama, tulad ng pagkawala sa building o sa ilog. Ano bang gusto mo? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Hiwalayan ng ate mo ang asawa niya. Pangalawa, bigyan mo ako ng 1,000,000. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Huwag ka munang humindi. Ang asawa ng presidente, ng kilalang Lu Group. Imposibleng walang 1,000,000. Sixy, mag-overtime ako ngayong gabi. Hindi ako uwi. 1 araw mo na akong iniiwasan. Saan ka pa pupunta? Boss Fu, anong kailangan mo? Huwag ka nang magalit sa akin. Mali ako. Kung may gusto ka, sabihin mo lang, gagawin ko. Ganyan ba? Humingi ng tawad si Boss Fu. Hindi. Gusto ko sanang magsabi ng magagandang salita para suyuin ka. Kaso naisip ko, ikaw lang ang maganda. Marunong din palang bumanat. Ang gurang na ito.
Kahit saktan o murahin mo ako ayos lang. Basta umuwi ka lang. Kung ayaw mo, akong makasama. Sa study room ako matutulog. 不了， Desidido ka na bang makipaghiwalay sa akin? Ako dapat. Ang nagtatanong yan Ginoong Few. Pag-isipan mong mabuti. Kung gusto mo talaga, akong makasama. Gusto ko ng wagas na kasal. Gusto ko ng tapat na pagmamahal. Kung hindi iyon, kayang ibigay ni Ginoong Few. Makakaalis ka na. Pangako. Pag-iisipan kong mabuti. Pero sumama ka muna sa akin pauwi. Nag-aalala ako kapag sa labas ka nakatira. Gabi na. Umuwi ka na Ginoong Few. May bagyo ngayong gabi. Isara mo ang mga bintana. Ingat ka. Sino iyan? Tatawag ako ng pulis kapag hindi ka sumagot. Siksi ako ito. Chenan, bakit alam niyang nandito ako? Noong nakaraan din, parang minamanmanan niya ako. Alam niya ang bawat kilos ko. Ang batang ito lihim na. Lumipat ng tirahan. Buti na lang may TCV ako. Kung may kailangan ka, bukas na lang. Siksi, buksan mo muna ang pinto. Napahamak ang ate mo. Tumawag ako ng pulis kapag hindi ka umalis. Siksi, wala ka talagang utang na loob. Nag-aalala lang ang bayaw mo sa iyo. Kailangan mo ba akong tratuhin? Na parang magnanakaw. Siksi, buksan mo ito. Ang kapal ng mukha mong tawaging bayaw ang sarili mo. Wala ka bang hiya sa ate ko? Iyong nangyari sa milk tea. Kung hindi dumating agad ang ate ko, pinahamak mo na ako. Pati kayo ni Chen Xiaona. Iyong mga ginawa nyo, wala ka ba talagang hiya? Anong kinalaman ni Chen Xiaona? Kapatid-kapatiran ko lang siya. Kapatid-kapatiran. Mukhang kapatid-kapatiran nga. Nag-aayos ng damit sa sisi. Ang kapal ng mukha mo. Paano nalaman ni Luxi iyon? Siksi, magpapaliwanag ako. Tumatawag na ako ng pulis. May masamang tao na pilit pumapasok sa bahay ko. Siksi, talagang tumawag ka ng pulis. Kaya umalis ka na. Malapit lang ang presinto dito. Papunta na ang mga pulis. Lagot ka sa akin. Kumanda ka. Siksi, umalis na ba ang bayaw mo? Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Ate, anong nangyari? Nasaan si Likyan? Sumama siya. Sa tour ng barangay. Walang tao sa bahay. Hintayin mo ako. Tatawag ako ng 120. 120 ba ito? Cliffview Garden Building 1. Unit 3 room 301. May buntis po rito.